Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At eto nga mga kababayan, marami na naman po tayong bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago po natin simulan to mga karabin natin, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to mga kababayan. Dito po sa sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. na hindi po lugi ang mga magsasaka. Kung matatandaan niyo po mga kababayan, sinabi po ni President Bongbong Marcos Jr. Na hindi po lugi ang mga magsasaka sa kanilang programang 20 pesos per kilo ng bigas. Eto mga kababayan, pakinggan po natin to at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Nagtatanong kung nasa na ang 20 pesos na bigas. Ito ang aking tugon. Napatunayan na natin na kaya na natin ang 20 pesos sa bawat kilo ng bigas nang hindi malulugi ang ating mga magsasaka. Ang presyo ng bigas na inilalabas ng Kadiwa is 20 or 35, 38, ganun sir. Pero po yung presyo namin ng palay, ba't ganun? Napakababa naman. Nakakaranas po kami dito ng 12, 12.50, 11, ganyan. May 10 pesos pa nga po pagka talagang nabagyo eh. Dumadang yung mga dahil 11.50 lang ang kuha sa kanila. Samantala po ang mga ginagamit namin dito talagang mamahalin. So yan mga kababayan, nasaan po yung sinasabing hindi lugi yung ating mga magsasaka? Ito na nga po nagrereklamo na po ang ating mga kababayan, no? Dahil sa apektado talaga sila ng 20 pesos per kilo na bigas, no? Ito po ay kabaliktaran sa sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. na hindi lugi ang mga magsasaka, no? Eto mga karibin natin, na fact check agad yung SONA ni President Bongbong Marcos Jr., no? Iniisa-isang ipina-fact check. Yan din pong zero billing, zero balance billing na fact check din. Mukhang hindi po kaya, ayon po yan kay Senator Pia Cayetano. So yan mga kababayan, isa lang po ang ibig sabihin nito. Yung SONA ni President Bongbong Marcos Jr. nung nakaraang taon, parang ganun din po ngayon. Yung 5,500 flood control project ngayon eto, hindi lugi ang mga magsasaka, zero balance billing, mukhang mga imposible yung kanyang mga sinasabi. I mean, sinungaling, sabihin na natin sinungaling kasi ganun naman talaga ang lumalabas dito, no? Sa sinasabi ni ma'am, nalugi sila sa pagbebenta ng palay dahil nga po dyan sa 20 pesos per kilo na rice. Okay? Anyway, ito mga kababayan, pasadahan po natin ang mga balita mula po sa Malacanang, coming from our paborito. Ito si Auntie Claire mga kababayan, paborito ng lahat. Diba? Si Auntie Claire, ito. Sabi po dito ni Claire Castro, ito palakihin po natin. Sabi po ni Claire Castro, kung tumaas man po ang approval and trust rating ng Pangulo ay nakakatuwa po ito dahil nakikita na nagtatrabaho. Mas mahirap po kasi na bumababa ang rating pero nagtatrabaho. Pero mas mabigat yung hindi nagtatrabaho pero tumataas ang ratings. Tama ka. Sino kaya yung pinariringgan mo, Castro? Yung mga hindi nagtatrabaho pero tumataas ang rating. Gaya ngayon mga kababayan, di ba? Sa latest survey. Nako, ang tataas po ng mga ninyo, ratings. Ang tanong, nagtatrabaho ba kayo? Di ba? Bakit ganun? Konti na lang magni-negative na nung una tapos ngayon biglang lampas kalahati agad. Sobra-sobra. 67, 65, no? Isa lang pong ibig sabihin yan mga kababayan, huwag po tayong maniwala sa mga ratings na yan. Hindi po kapanipaniwala yung mga survey nila. Mukhang mga kabaliktaran. Sabi nga ng iba, bayad ba kayo? Kayong mga nagsusurvey, bayad ba kayo? Kasi parang iba naman yung sinasabi ng taong bayan dyan sa resulta ng inyong mga survey. Diba?
Yun lang, Castro. Mukhang hindi yata naniniwala ang taong bayan dyan sa pagtaas ng ratings ng amo mo, di ba? O, ito pa mga kabayan, sabi po dito ni Castro, ito naman po. Sa tulong po ng taong bayan, sa tulong po ninyong lahat, bantayan po natin ang BICAM conference pagdating sa 2026 budget. Nako. Paano naman namin babantayan yan? Ang napakalayo naman po namin, di ba? Tapos kung magreklamo ka pa, sasabihin, fake news yan. Di ba? Kung may masilip ka. Like for example na lang, yung, di ba yung maanumalyang 2025 GAA, di ba? Sinabi po ni Atty. Vic Rodriguez, ay ano yan di ba? May unconstitutional yan. Anong sabi nila? Fake news yan. Di ba? Tapos ngayon, idadamay mo pa ang taong bayan, Castro. Kung may gusto talaga kayo, may paraan po yan. Huwag nyo nang lukuhin ng taong bayan. Ano naman? Sino ba ang representative ng taong bayan? Di ba? Congress. Di ba? Nasa Kamara, House of Representative. Sino ba ang binabantayan ngayon ng taong bayan? Di ba House of Representative? Kasi nga po nandyan si Tambaluslos. Bukod kay Tambaluslos, napakarami rin buaya na nandyan. Sinong babantayan namin? Kayong mga politiko ang babantayan namin. Kaya instead na bantayan po namin kayo, maging honest na lang kayo. Diba? Yun lang naman Kung talagang hindi kayo kurap, kayong nandyan po sa mga posisyon na yan, hindi na kailangan ng taong bayan, no? Hindi na kailangan tumutok ng taong bayan dyan. Busy na nga kami. Makasurvive lang isang araw, di ba? Tapos pagbabantayin mo pa kami sa BICAM na yan. Maging honest na lang kayo. Maging tapat kayo sa inyong sinumpaang tungkulin para, di ba, gumaan naman ang buhay ng bawat isang Pilipino. Di ba? So palpal na naman si Castro dito mga kababayan. Anyway, ito, may sinabi pa po si Castro mga karibin natin. Ito, sabi po dito ni Castro, teka lang. Ito naman po ang sabi ni Castro. Ang daming statement kayo ni Castro, no? Sabagay yan, nagpa-press conference yata, no? So ito po ang sabi dito ni Castro mga kababayan. Castro, legal o legal sa online sugal? Alin ba dapat ang tingnan? Nako, alin ba dapat ang tingnan, Castro? Sabi po dito, hindi po pwedeng magpadalos-dalos ang Pangulo. Dapat tinitingnan natin saan ba nalululong ang kapwa natin Pilipino. Sa illegal ba o sa legal? Nangingitak ito. Pag-iisipin mo pa talaga kami kung legal o illegal kung saan nalululong yung mga Pilipino. Ano bang pagkakaiba ng legal at saka illegal na sugal? Sige nga. Sugal pa rin yan, Castro. Kung dyan po na-addict yung mga tao, sugal pa rin yan, maging legal man yan o hindi legal. Ano ba ito si Castro? 10 times ito. Iba sa scatter, may 5 times. Ito si Castro, 10 times ang kabubuhan nito. Grabe. Isipin mo mga kaubayan, titingnan muna kung illegal or legal yung kinaadikan ng ating mga kababayan na sugal bago sila umaksyon. Bakit kung legal yan? Dyan na-addict po ang mga, dyan nalululong yung ating mga kababayan. Maging legal man yan o illegal, tanggalin na yan. Ang gulo mo rin mo, 10 times talaga. 10 times ang kabubuhan mo. Diyan ay opinion ko lang base dito sa sa statement na ito. Ewan ko lang sa inyo mga kababayan kung anong masasabi nyo dito. Grabe naman ito si Castro. Kailangan pa palang tingnan kung legal o illegal ang mga sugal. Kung saan nalululong ang ating mga kababayan. Anyway, siguro ko may kita sila dyan. Kumikita siguro sila dyan mga kababayan. Okay? Pasadahan naman po natin itong si Danya Perse. Perse si Danya mga kababayan. Ito naman po ang kanyang sabi po dito ni Perse, ni Representative Perse. Sinisi ang mga Duterte sa kasong kinahaharap niya. Nako.
Ito po mga kababayan yung indirect contempt na ikakaso sa kanila dahil po sa hindi pagsang-ayon or dahil sa pagbatikos nila sa naging pagdesisyon ng Korte Suprema. Ano ka ngayon? Talaga naman Duterte na naman po ang kanyang sinisisi dahil ay nako. Sige, pati po yung pagpatay kay Jose Rizal, isisi nyo na po kay Duterte. Pati na rin yung kay Lapu-Lapu, Madjela, lahat na po. Para case solve lang lahat. Ito talaga si Presidanya, kinasuhan lang kayo, Duterte agad Ano ba ito? Ginagawa nyong pananggalang ang Duterte sa mga isyong kinahaharap ninyo. Sa baka, hindi yata ito lalaki. Magpakalalaki naman kayo. Nako po. Ito pa mga kaubayan, pasadahan po rin natin ang balitang ito. Ito muna, unahin muna natin to mga karibin natin. Si President si former President Duterte. Ito Koneksyon ng missing sabongero sa drug war, iimbestigahan ng Quadcom. Nako. Tumigil na kayo. Ano bang mapapala ng taong bayan dyan sa Quadcom na yan? Gastos lang po yan ng taong bayan. Pwede ba magtrabaho naman po kayo? Bubuhayin na naman po ang Quadcom para sa drug war ni former President Duterte at i-connect nila ang missing sabongeros. Ay nako, aksaya lang ito ng panahon. Ano pa bang gusto nyo? Nandun na po yung matanda sa dahig. Anong gusto nyo? Lahat na lang ikarga nyo. Lahat na lang ikakarga nyo. Para wala na kayong problema? Case solve agad? Ganun ba yon? Nako talaga mga karibin natin. Anong nangyayari? Puro Duterte ang sisi ng mga hinayutak na to Samantala mga kaubayan, yung magkapatid na Tulfo, mayroon po silang magkaibang pahayag mga kaubayan. Ito po sabi po dito, galakihan po natin mga kaubayan. Sabi po dito ni Senator Raffy Tulfo, while I have been ready to perform my constitutional mandate as a judge in the impeachment court, I likewise respect the mandate of the Supreme Court. Nako yan, playing safe, playing safe po dito. Dito na ako, safety na ako dito Pero itong isa naman mga kaubayan, nagmamarunong, mukhang mas magaling pa ito sa Supreme Court. Sabi po dito ni Erwin Tulfo naman, tuloy pa rin. Tuloy na natin. Kasi nag-aantay na yung tao. Sinong taong sinasabi nito? Ito tuloy na daw kasi nag-aantay na yung tao mga kaubayan. Even the spokesperson of the BP said, we're ready. We will prove that the BP did not violate the Constitution. Di ba mga kaubayan? Isa pong nagmamalinis or nagpi-play safe, di ba? Playing safe po si Raffy Tulfo. Ito naman pong kapatid niyang si Erwin Tulfo mga kaubayan ay mukhang mas magaling pa. Ano ba ito? Hindi naman ito attorney, journalist po ito Mas magaling pa sa 13 judges natin. Ako, ano po inyong masasabi dyan mga karibin natin, i-comment nyo na lang. At eto, Vice President Sara Duterte mga kaubayan, nagsalita na, binasag na po ang katahimikan patungkol po dito sa impeachment na ito. Sabi po dito ni Vice President Sara Duterte, Sara thanks defense team for Supreme Court impeachment ruling. Ayan mga kaubayan, palakpakan po natin tahimik lang po si VP Sara ngayon po ay nagsalita siya at nagpapasalamat sa kanyang defense team sapagkat maganda ang naging resulta ng kanilang pagdepensa. Yan mga karibin natin, ano po ang inyong masasabi dyan? Comment nyo na lang po. At eto, pasadahan din po natin ito bago po natin i-play itong video na ito. So isa pa po mga kababayan,
Ito, President Bongbong Marcos Jr. ba to? Ayun, sabi po dito sa balita, truck driver sa bumagsak na tulay, kakasuhan. Naku, kawawa naman yung, di ba naalala niyo yung truck driver mga kabayan na yung bumagsak na tulay? O kakasuhan daw, kinumpirma ni DPWH Secretary Manuel Bunuan na tapos na ang investigasyon at inirekomendang sampahan ng kaso ang ilang individual kabilang ang truck driver na sa gumuhong 1.2 billion Santa Maria Cabagan Bridge sa Isabela. So yan mga kaubayan. Yung kanilang pagkukulang dito nila ibinuntong sa driver imbis na mag-take po sila ng responsibility kasi it is a government property mga kaubayan. Ngayon yung driver patuloy, bakit pag ikulong ba yung driver na yan maayos na yung tulay? Ito ang tanong ko first time ba na dumaan ng driver na yan dyan sa tulay na yan? I think hindi po first time mga kaubayan sapagkat yan po ang ginagamit nilang tulay dyan. So nagkataon lang siguro talaga na pabagsak na yung tulay at nagkataon na mabigat ang dala ng driver na yun. Diba? Pabagsak na kung matibay ang inyong pagkakagawa niyan, kahit 5 truck pang dumaan dyan, hindi yan babagsak mga kaubayan. Kaya nga bakit yung driver yung ikukulong nila? Bakit kakasuhan nila yung driver mga karbi natin? Anyway, ano pong inyong opinion dyan mga karbi natin, i-comment nyo na lang. At eto, pasadahan na po natin itong video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Nako, nagkagalit-galit na po sa Senado. Eto mga kabayan, Kongreso at Senado. Tambaluslos versus Chis Escudero. Eto po, pakinggan po natin to. Na ang impeachment finis na. Kalas, sabi nga ng mga Arabo, kalas. Finis na nga. Pangalawa, aside from that, sinabi niya merong ginagawang parang paninira o demolition job tungkol sa kanya at yan ay nanggagaling sa Kamara. Yun! Di ba? Gago! Kayong mga tamba. Ikaw talaga, alam mo, una mong tinarget si VP Sara Duterte, ngayon naman si Escudero naman. Ako talaga, iba ka talaga. Pagka, hindi, alam mo, ito kasi si Tamba. Pag ito hindi nasusunod yung gusto niya, para itong spoil brat. Pag hindi natutupad yung gusto niya, aawain niya. Hindi natupad yung tinabla na nga ng Senado yung PI, tinabla pa itong impeachment. Kaya naman, gusto nga tila gusto ata niyang patanggal sa Senado bilang Senate President itong si Chis Escudero. Kaya sabi di umano ni Escudero, merong demolition job na nagaganap. Naku po, pagkatapos nung finish na yung impeachment demolition job, etong matindi. Hindi ho pumayag si Escudero ng gayon-gayon lang. Alam mo, ginawa. Siyempre, bilang Senate President, decision mo yung mga chairmanship. Even if sabihin na natin, dinonominate yan, binigay niya kay Marcoleta yung chairmanship. Ayun, grabe na, Blue Ribbon Committee. Ano ba yung Blue Ribbon Committee? Ito po yung nag-iimbestiga sa mga ulul at mga gunggong at mga tarantadong government official. Partikular na yung mga gahama, mga buhaya. Ang Blue Ribbon Committee ang nag-iimbestiga dyan, di ba? So, alam na natin. Pinuntirya ni Marcos yung korupsyon sa flood control project. Sino ba tatamaan dyan? Sino ba ang mga kontratista? Alam naman po natin na ang kontratista dyan ay yung mga mambabatas Marami ho dyan, kontratista dyan, mga kamag-anak ng mambabatas. I-google nyo. Ito, para kayo na lang umakaalam, i-chat GPT nyo, tanongin ninyo, who are the alleged kontratista? Kahit Tagalog pwede, o pa House of Representative, lalabas na ho yan. At ang mismong nilagay ni Escudero at pinayagan niya ay si Marcoleta. Bakit? Ano po ba problema kay Marcoleta? Bakit ba mainit ang julo ng mga congressman? Tandaan ninyo, si Marcoleta, inapi ito noon. Inapi ito noon, di ba? Sinipa siya dun sa mga komite na kung saan ginamit nila yung komite na yon para gipitin ng mga Duterte.
para hindi makasali at may pagtanggol ni Marcoleta ang katotohanan, tinanggal siya doon. Niyari siya doon sa mga committee na yun without informing him. Naku. Oh. This time, hawak niya ang makapangyarihang Blue Ribbon Committee. Yun, panalo. This time, siya na ang pinuno na mag-iimbestiga sa Senado. Yun. Ano-ano po ba mga inaasahan nating imbestigahan niya? Number 1, yung di umano allegedly na Swiss account ba yun? O yung account daw ni George Garcia sa ibang bansa. Sino ho ba nagparatang din yan? Si Marcoleta. So therefore, si Marcoleta ang may alam ng katotohanan. Kasi siya nagparatang So siya may ebidensya. Siya ang may hawak ng Blue Ribbon Committee. So, maiimbestigahan niya na yan. Di ba? Ang ganda. Kaya alam mo, Marcoleta, Senator Marcoleta, maraming umaasa sa'yo. Taong bayan ang umaasa sa'yo. This is pananaw ko ito ha, this is a make or break pagdating sa'yo. Honestly, I'm hoping and as far as I know, never kang natinag. Never kang bumaluktot. Totoo mga kababayan, naninindigan, may sariling paninindigan at naninindigan sa tama. Yan po si Senator Rodante Marcoleta. So yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion dito sa mga nangyayari ngayon sa Kongreso? Na medyo nagkakalabuan yata ang upper house at saka lower house. I-comment nyo na lang po sa baba mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.